Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Sa ating mga kababayan po sa iba't ibang bahagi ng mundo, magandang hapon, magandang araw po sa inyo. Um, Araw-araw na yata ako nagla-live dito. Dahil dito sa issue ng Smartmatic, cheater killer Smartmatic at Comelec, ito ang sindikato na nagpapahirap talaga sa ating sambayan mga kababayan. Bago ako magsimula, may nanotice akong mga comments doon sa ibang mga post na para daw po akong teacher kapag nagla-live, informative. Tsaka may kaibigan din po ako, sinabi niya, para ka talagang teacher. Para lang po sa inyong kalaman, teacher po ako doon bago ako naging congressman sa amin sa Biliran. Nagtuturo po ako sa aming local college, Naval Institute of Technology. At ang tinuturo ko po doon ay negotiable instruments, banking at taxation. Sa College of Law po yun. Little did I know that one day I would make it into a university. Ako po ang nagawa noon na universidad. Naging universidad po siya. 12 pong taon na nag-antay po sila doon sa panahon o termino ng aking mga kalaban doon sa Biliran. 12 taon po hindi po sila naging university. Pero hindi po ako nagmamayabang sa inyo. In 2 years and 5 months na congressman po ako ng Biliran, nagawa ko po yun. Naging university po siya na I forgot the number, Republic Act 91, i-post ko na lang, nakalimutan ko yun, but ako ang author noon, nagawa ko po in 2 years and 5 months. So you see, kahit mahirap kasi 12 taon ang aking mga kalaban, buong pamilya, hindi nila nagawa yun. Pero ako lang mag-isa, in 2 years and 5 months, naging universidad po yun. And it brought us 100 million pesos a year sa aming lokal na ekonomiya, taon-taon. Dahil dumoble po ang population po at galing po ang mga estudyanteng ito as far as Bicol, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte and Southern Leyte. So kaya po, lumago po yung ekonomiya namin dahil may dagdag na 100 milyon taon-taon na pumapasok sa amin because of that university. So ang ibig ko pong sabihin mga kababayan, if there's a will, there's always a way. Ganon din po sa ating halalan. Now, dito tayo. Nalaman na siguro po ninyo na sinakyan ng ating kalaban, itong sindikatong Comelec at cheater killer Smartmatic, ang ating panawagan, ang ating suporta sa hybrid election system. May 4 na rason o dahilan kung bakit nila sinakyan ito. Isa-isahin ko po. Una, ulitin ko sinakyan nila ang ating panawagan at suporta para sa isang hybrid election system. Mano-manong botohan, mano-manong bilangan, and then automated transmission. Kaya po hybrid. Kasi yung manual at yung automated, kinumbine po natin. Ito yung best practice ng manual at best practice ng automated. Pinagkaisaan po natin itong dalawa para maging malinis at marangal ang ating halalan, mapagkakatiwalaan, at makapasok ang mga tamang lingkod bayan, hindi magnanakaw. So, ang 4 na rason o dahilan kung bakit nila sinakyan ito, unang-una, dahil nag-utos si Pangulong Duterte, ang ating mahal na Pangulo, sinabi niya, wag na yung Smartmatic. Natandaan nyo nung nandun siya sa Tokyo, inatasan pala niya ang Department of Information and Communications Technology na maghanap ng kapalit kay Smartmatic. Wag na yung Smartmatic na yan. Because nga, dahil nga sa issue ng dayaan. Una. Pangalawa, nakikita na ng Comelec na ang public sentiment, ang sentimiento ng sambayanan ay patungo na sa hybrid election system. Nakikita na nila na we are already building the groundswell na papunta tayo sa hybrid election system, so sasakyan nila. Pangatlo, umaalingasaw na talaga ang baho ng Smartmatic. Wala talaga tayong eleksyon na nangyari sa ilalim ng Smartmatic na matiwasay, mapagkatiwalaan at walang duda, walang question. Palaging may duda, palaging may question. So bakit nga ba hindi natin itsapwera yung Smartmatic sa labas ng ating bansa? Natandaan ko po noong 2013, pareho po ang Mongolia at ang Pilipinas. Gumamit po tayo ng Smartmatic. Mongolia, that's a backward country somewhere in northern China. Lumabas po yung linya sa mga ballot images. Kapag ang linya ay tumagos sa oval, kahit hindi mo binoto, bibilangin nyo ng makina para sa kandidato. So, may linya pong lumalabas doon sa oval. So, kung ito yung oval at nadaganan po siya ng linya,
Ang labas, iboboto ng bibilangin ng makina kahit hindi mo binoto. Nangyari yan sa Pilipinas, nangyari din po yan sa Mongolia. So after that, wala na po akong narinig na nakapasok muli ang Smartmatic sa Mongolia. In other words, initsapwera na sila ng Mongolia. Pero ang Pilipinas, paulit-ulit ang COMELEC, naging suki nila si Smartmatic. Kahit pa noong 2013, yun ang nangyari. Noong 2010, yung CF cards na pinalitan at the last minute dahil na-booking na hindi tama ang bilang. Yung 2016, yung kay Vice President Bongbong Marcos na kaso, kinalikot ang server. Ito, yung tao ng Smartmatic, si Marlon Garcia, na siyang kumalikot, kinasuhan yun. Anong ginawa ng COMELEC? Nga, hinayaan ang Smartmatic na ilipad si Marlon Garcia papuntang Panama. Tinago nila para hindi maabot ng ating batas. So, ganyan katraidor ang COMELEC sa ating sambayanan. So, hindi na nakasuhan si Marlon Garcia dahil wala na sa ating jurisdiction. Nandoon na sa Panama. Itinago ng Smartmatic. At anong ginawa ng COMELEC? Wala. Nga, hinayaan nila. Gayong may criminal offense na nangyari. Dahil ayaw nilang mabuking ang kanilang dayaan. Ayaw nilang mabuking ang pinagkakapirahan nilang limpak-limpak na pera ang kinita nila bawat eleksyon. Na pang-apat, itong 2019 elections, natandaan ninyo, 7 oras, walang resulta. Paglabas, tapos na ang eleksyon, wala tayong nakita. Para bang ginagago talaga tayong lahat sa harap. Pinapaniwala nila tayo. But now is over. Yung panlili lang nila, tapos na po yun. Didemolish natin yan ngayon. Sasagutin natin sila. Yung pang-apat, sinakyan nila ang ating suporta sa hybrid election system dahil gusto nilang sirain ito. Ito ngayon ang sasagutin natin sa kanila. Gusto nilang sirain. Pinalabas nila na napakamahal ng hybrid election system. Huwag po kayong maniwala dyan, mga kababayan. Sasagutin natin yan ngayon. So, muli, 4 ang dahilan kung bakit sinakyan nila ito ngayon. Itong sindikatong COMELEC at ang cheater-killer Smartmatic. Una, may utos ang Pangulong Duterte. Huwag na yung Smartmatic na yan. Pangalawa, public sentiment. Papunta na sa hybrid election system. Pangatlo, umaalingasaw na talaga ang baho ng Smartmatic. Basang-basa na po. Hindi nakatanggap-tanggap. At pang-apat, gusto nilang sirain ang hybrid election system. Okay. So ngayon, ito tayo sa tangka nilang sirain ang hybrid election system. Pinapalabas ng sindikatong ito noong hearing sa committee ni Senator Amy Marcos. Nagsalita doon si Commissioner Casquejo. Siya ang point man doon, si Casquejo. Pinapalabas nila na mahal daw ang hybrid election system. Nasa 24 billion pesos hanggang 27 billion pesos yata ang gagastusin. I beg to disagree. Kaya nga po, mga kababayan, hinamon ko ito. Nung nag-live ako nung isang araw, hinamon ko ang COMELEC at ang cheater-killer Smartmatic. Kung natandaan po ninyo, hinamon ko po sila. Magdebate tayo sa issue ng itong hybrid election system. Okay, kayong 7 commissioner ng COMELEC, isama nyo na yung executive director ninyo, isama nyo pa lahat ng mga banyagang Smartmatic dyan, isama mo pa si Acralo dyan, tapos inyo pa lahat ng audience. Kung gusto niyo punuin nyo yung Philippine Arena, sa inyong lahat ang tao. Ako lang ang staff ko at ang security ko. Tingnan natin. Pero mga kababayan, sinagot ba tayo? Hindi. Ayaw nilang humarap. Kahit magpaputol pa ako ng daliri, hindi haharap ang sindikatong COMELEC at Smartmatic sa mga debating tulad nito. Dahil mas lalong madidiin sila, lalong malilibing sila. And they will not do that. Lulunukin na lang nila ang kanilang pride. So ito, mga kababayan, nakita ko po roughly, hindi ko pa naman nakita ang lahat, at hindi pa ito ang katapusan ng pagdurog natin sa sindikatong ito. Gagamit daw sila ng scanner. So ang ibig sabihin, ang iyong balota ay dadaan pa rin sa makina kasi may scanner eh. So dadaan ka pa rin sa makina. And then may projector. At the end of the day, mga kababayan, hindi mano-mano ang bilang nila. Automated pa rin. Kaya nga, sabi ni Casquejo, automated manual count. Paano ba nagkaroon ng automated manual count? Yung automated count at yung manual count, they are inconsistent. Hindi yan sila magkapareho. They will not merge together. They are opponent to each other. Diametrically opposed. Kasi isa automated, the other is manual. Ang ginawa pala nila, redundant system.
may mano-mano, meron ding automated. Bakit dinoble-doble? Because gusto nilang ipakita na mahal ang hybrid election system. That is the insidious manner by which nilindang po nila tayo. Dinoble-doble nila yung sistema para lumubo masyado yung gastos at hindi nyo nasusuportahan ng hybrid election system. Mali po yun. Panlilindang po yan ng Comelec at Smartmatic. Sindikato nga talaga itong dalawang ito. So, dito tayo mga kababayan. Meron ako ipapakita sa inyo. Ito po yun. Comparison po siya. Okay, comparison po siya mga kababayan. Ito po ang hybrid election system ng sindikatong Comelec at Cheater Killer Smartmatic. Ito naman po pula, ito po yung People's Alliance for Clean Elections in the Philippines na hybrid version. Dito sa Comelec, dito sa sindikato version, tawagin ko na po sindikato version. Dito po sa sindikato version, 100,000 lang ang presinto nila. Sa atin po, People's version, 400,000 ang presinto. Dito, makikita natin ha mga kababayan. Sa kanila, 100,000 lang ang presinto sa version ng sindikato. Sa version ng sambayanan, 400,000 presinto yan. Dito, may makina. Sa sindikato, may makina sa dulo. Kaya magsisilbi pong choke point. Para bang imbudo na isa-isahan na lang sa dulo. So, meron yan sa kanila. Sa atin po, wala pong makina sa dulo. Kaya walang choke point. Therefore, dire-diretso ang botohan. Walang maaantala, walang dilis. Tuloy-tuloy ang botohan. Kaya nga po, dito, naaantala ang botohan sa sistema po ng sindikato. Pero sa atin po, sa People's Version, tuloy-tuloy po ang botohan. Kaya dito, dahil naaantala ang botohan, dito sa version ng sindikato, super haba ang pila. Di po ba? Nakikita niyo po yan. Mula pa ng 2010, 2013, 2016, 2019, ang pila ay hindi humupa. Ang pila ay pahaba ng pahaba. Yan ang sistema ng sindikato. Pero sa People's Version, halos wala na pong pila. Bakit halos walang pila? Dahil tuloy-tuloy ang botohan. Dahil walang makina sa dulo na magsisilbing choke point. Simple lang po yan mga kababayan. Pag walang makina sa dulo, dire-diretso tuloy-tuloy ang botohan. Dahil tuloy-tuloy ang botohan, walang pipila sa labas. Diretso, mabilis ang botohan. Hindi po tulad sa version ng sindikato. So, dahil dito, may makina sa dulo, may choke point, naaantala ang botohan, at super haba ang pila sa labas, marami ang hindi nakakaboto. O marami ang hindi makakaboto. Witness po kayo niyan. Testigo po kayo niyan, maraming hindi nakaboto. Dito naman sa People's Version, dahil walang makina sa dulo, walang choke point, tuloy-tuloy ang botohan, halos walang pila, lahat ay makakaboto. Now, dito, disenfranchisement of voters. Massive disenfranchisement ng mga botanteng hindi makakaboto sa sistema ng sindikato. Sa sistema ng People's Version, walang disenfranchisement of voters. Bakit nga pala ganito ang sistema natin? Bakit sa kanila 100 presinto lang? Bakit sa ating People's Version 400,000 ang presinto? Halos apat na beses. For every isang presinto sa kanila, may 4 tayo. Bakit ganun? Bakit kailangan lagyan pa ng makina sa dulo? Dahil po, ganito yan. Mas pabor sa mga magnanakaw ng boto kung marami ang hindi makakaboto. Tandaan po ninyo yan. Pag marami ang hindi makakaboto, mas pabor po yan sa kanila. Bakit? Dahil yung hindi nakaboto, ay pwede nilang gamitin ang boto noon para idagdag doon sa mga kandidatong nagbayad sa kanila. For example, 10 ang botante sa presinto. Okay? 10 ang botante sa presinto. Halimbawa lamang. Pero dahil sa haba ng pila, 4 lang ang nakaboto. Yung 6 ay hindi. So, pwede nilang gamitin yung 4 para bumoto. Iboboto nila doon sa kanilang kandidatong kliyente o suki. 2 ang hindi nakaboto. So, originally, 10 ang botante sa presinto, 4 lang ang nakaboto dahil sa haba ng pila. Pero, may 6 na hindi nakaboto. Pwede lang pabotohin itong 4. 2 na lang ang hindi. Paglabas ng resulta, 80% ang 4 bumoto, ang 4 binoto nila. So, 80% ang turnout rate, acceptable. Pero, kung 10 ang presinto, ang botante sa presinto at dahil walang pila sa People's Version ng hybrid election system, 8
ang bumoto, dalawa na lang ang hindi, patay na siguro, saan pa sila kukuha? Saan sila huhugot ng magic votes? Wala na silang huhugutan ng magic votes kasi kung iboto nila ang dalawa, 100% ang turnout. Hindi believable. Hindi ka panipaniwala. You get what I mean? Naintindihan po ninyo? Ulitin ko. Sa hybrid election system na walang pila, ang mga botante ay makakaboto. Walang pila, mabilis ang botohan. So, halimbawa sa kada 10 na botante, 4 ang makakaboto, 2 hindi. Malamang patay na. So, yung mga magnanakaw ng boto, hindi nila magagamit itong dalawa. Dahil kung gagamitin nila ito pagpandaya, 100% ang turnout. Hindi po ka panipaniwala. Pero sa sistema po ng sindikato, kada 10 boto, 4 lang ang makakaboto dahil sobrang haba ng pila. So, yung 6, 2 hindi makakaboto, iboboto nila yung 4. At yun ang gagamiting pandaya. Kaya, malaking negosyo, cottage industry, pero bilyon-bilyon po. So, kaya po, sa hybrid election system natin, people's version, pinag-isipan talaga natin kung paano hindi na makapandaya ang COMELEC at paano hindi na maibibenta ang mga posisyon sa gobyerno. Itong massive disenfranchisement of voters, dito posibleng kukuha ng maraming botante. Hindi sila nakaboto, pero pwede silang iboto ng sistema dahil hindi natin nakita kung paano binilang ang ating boto. Si makina lang ng Smartmatic ang marunong. Ang makina lang ng Smartmatic ang marunong kung paano niya binilang ang boto. Paano niya inallocate yung boto ayon sa balota mo. O pwede niyang baguhin yon. Now, yung mga hindi nakaboto, pwedeng idagdag yon. Dahil nga, hindi natin nakikita at hindi natin nababantayan. Kahit pa, sobrang dami na nating magbabantay, wala tayong makikita dahil automated lahat. Kaya nga po gawin nating manual, mano-mano. Ang pagbilang ay tara system na nakikita ng sambayanan para wala na mong makapandaya. Now, ito ang pinakamalaking diferensya ng hybrid election ng sindikato at people's hybrid election system. Dito, sa sistema ng sindikato, ang pera ng bayan ay napupunta lamang kay cheaters, killers, Smartmatic. Kasi sila ang babayaran, di ba? Sa kanilang makina, sa kanilang serbisyo. Siyempre, babayaran sila. Kaya ang pera ng bayan ay napupunta kay cheater, killer, Smartmatic. Pero dito sa ating hybrid people's version ng hybrid election system, ang pera ng bayan ay napupunta kay nino? Sa mga guro at election inspectors sa ating mga kababayang Pilipino. So ngayon, dyan pa lang, tanungin ko kayo, saan kayo pipili? Ang pera ninyo ibabayad lamang kay cheater, killer, Smartmatic o ibibigay natin sa ating mga guro at mga board of election inspectors? Ito, dito. Proceeding from that, mga kababayan, ito, ipapakita ko po sa inyo ang diferensya. Ito ang hybrid election system ng sindikatong COMELEC at Smartmatic. Ang pera ng sambayanan ay ibabayad kay Smartmatic. Bayad sa mga makina at serbisyo nito. Pagkabayad kay Smartmatic, dadalhin na yan sa ibang bansa o kung sino man ang may-ari ng Smartmatic. Ang Smartmatic po ay naka-headquarters sa United Kingdom, sa London. So, ang pera ng Pilipino ay napupunta sa London. Kung sino pa man ang may-ari, ibabahagi yun sa kanila, dadalhin nila sa kanilang ekonomiya, sa kanilang bansa, sila ang magbibenepisyo. Pero, kung dito tayo sa hybrid election system ng People's Alliance, o sabihin ko na lang People's Version, ang pera ng sambayanan, 1.2 million guro ang kailangan natin. 1.2 million. Kasi 400,000 ang presinto natin. Di po ba? Sabi ko, 400,000 ang presinto, 3 Board of Election Inspectors yan. 400,000 times 3 is 1.2 million. So, kailangan po natin 1.2 million guro at mga kasapi ng BEI. So, ang pera ng sambayanan na pupunta sa ating kapwa Pilipino at sa ekonomiya ng Pilipinas ito iikot. So, ang Philippine economy ang mabibiyayaan. Ang ekonomiya po natin ang mabibiyayaan. Kasi dito po nila gagastusin ang perang sinahod po sa kanila. So, dahil dito may negosyo, may trabaho, at dito lalago ng mas mabilis ang ekonomiya ng Pilipinas. So, ngayon, saan tayo tataya? Papalaguin natin ang ekonomiya ng ibang bansa o unahin natin ang sarili natin at ang mga kababayan natin, lalong-lalo na sa panahon ng COVID. Muli, i-explain ko po uli sa inyo. Ito yun ha. Ito yung mga advantage and
disadvantage. Ito, lahat disadvantage yan pagdating sa sindikato. Lahat naman advantage pagdating sa hybrid election ng people, ng tao, ng taong bayan. Ito, paano lalago ang ating ekonomiya sa hybrid election system ng People's Alliance for Clean Elections or People's Version? Simple lang po. Ang pera po na ibabayad ng COMELEC sa 1.2 milyong guro at kasapi ng BEI ay sahod po nila yan. Ibibili po nila ng pagkain sa sari-sari store. So ito namang may-ari ng sari-sari store, bibili po siya sa supermarket at sa wholesaler. So ang pera ng COMELEC napupunta sa mga teachers, and then napunta sa mga sari-sari stores, and then pupunta sa mga supermarkets at wholesalers, at ito naman sila ay bibili sa mga lokal na pabrika. At ang lokal na pabrika may mga empleyado at may sahod. So ang sahod ng mga empleyado, ibibili uli nila sa sari-sari store. Si sari-sari store, bibili uli sa supermarket at wholesaler. Ito naman, bibili uli sa lokal na pabrika at may sahod uli. Iikot-ikot lang po ang pera natin sa ating ekonomiya. Diyan po, iikot-ikot, at dahil dito lang umiikot ang pera sa ating ekonomiya, mas mabilis ang paglago ng ating ekonomiya. Remember, 12 billion pesos po yan. 12 billion yan mula sa COMELEC na ibabayad sa ating mga guro sa hybrid election ng people sa sambayanan, sa version po ng taong bayan, hindi version ng sindikato. Version ito ng sambayanan, mga kababayan, ha? People's version ito. So ang pera po ng COMELEC, 12 billion, dito sa ating mga guro, iikot lang po yan sa ating ekonomiya. Every time na iikot ang ating piso sa ating ekonomiya, mas mabilis ang paglago ng ating ekonomiya. Pero sa version po ng mga sindikato, ang pera ng COMELEC, 12 billion, ibabayad kay Smartmatic, nga ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil ang pera ng COMELEC, ibabayad kay Smartmatic, 12 billion, zero ang ekonomiya ng Pilipinas. Patunay, mga kababayan, nung bumili sila ng ballot box, ang tanong ko, bakit kay Smartmatic binigay? Hindi ba pwede si Orocan? Si Orocan nandyan lang yan eh. Filipino company, Filipino employees. Ito, si Orocan, Filipino companies, Filipino employees. Oh, bakit hindi binigay kay Orocan? Bakit si Smartmatic? At saan pinagawa, mga kababayan, ang ballot box? Sa China. Sino ang nagkapera? Ang mga inchik. O ang mga inchik ang nagkapera doon sa China. Tapos pinadala dito. Anong pinagkaiba ng plastic ng China at plastic ng Pilipinas? Ang malaking pinagkaiba, mga kababayan, ang pera saan napupunta? Ang sahod napupunta dapat sa Pilipino, pero hindi, napunta sa mga inchik. Dahil si Smartmatic ang binigyan. Tanong ko po sa inyo, may pabrika ba ang Smartmatic dito? Wala po. Giniit ba ng COMELEC? Nga, ang dami ng binili sa inyo. Pwede ba magtayo kayo ng pabrika sa Pilipinas? Wala. Hindi po tulad ng ating militar. Bumibili ng mga barko. Alam ko, bumili sila ng mga barko, pero yung offshore patrol vessels na binili nila, ang iba ang kalahati yata sa ibang bansa gagawin. Pero ang kalahati dito na sa Pilipinas pinapagawa. Yun ang militar, mas mabuti pa ang militar. Alam mag-isip. Alam natin kung saan ang puso nila, nasa bansa natin. Itong COMELEC, number 1 traidor. Ang dami na pong binili, mga kababayan, mula pa noong 2010 hanggang ngayon. Ni isang pabrika, walang naitayo ang Smartmatic dito. Lahat ginagawa, kung hindi China, Taiwan. Nandun ang pera natin. Mas mabilis, tingnan mo, mas mayaman sila. Dahil ang pera natin napupunta sa kanila. Mas mayaman si Taiwan, mas mayaman si China. Tayo, gusto ba lang natin, puro na lang tayong nga? Ninakaw na nga ang boto natin, niluto pa tayo sa sarili nating mantika yung pera natin. Hindi pa lumalago ang ekonomiya natin. Walang benepisyo talaga. Maniwala kayo, mga kababayan. Pagdating sa COMELEC, itong cheater killer Smartmatic, no benefit to our economy at all. Siyempre, ang nagkapera, akralo, yung mga opisyal dyan na babayaran, mga traidor, yun. Pero ang taong bayan, wala po tayo sa equation nila. Kaya po, mga kababayan, ito pinapakita ko po sa inyo para mas maintindihan nyo po na hindi lang po balota, hindi lang po papel ang nawawala sa atin. Hindi lang po papel, hindi lang po balota, hindi lang po boto, hindi lang po kinabukasan. Potensyal na trabaho at paglago, mas mabilis na paglago ng ating ekonomiya nawawala sa atin. Napupunta sa mga incheck, sa mga Taiwanese o kung sino-sino mga Pohodas, Poncio Pilato dyan. Dahil ito ang kalakaran nila. So ngayon, hayaan lang ba natin na magpatuloy ito?
ninakaw na nga ang boto natin, ang pera natin wala pang saysay, napupunta sa ibang tao, napupunta sa kanila. Kaya, mga kababayan, sa inyong harapan, uulitin ko po ang aking hamon dito sa Comelec at Smartmatic, itong sindikatong Comelec at Cheater Killer Smartmatic. Magdebate tayo publicly sa inyo lahat ng audience. Sige, sa inyo lahat ng audience, ako lang mag-isa. Kayo lahat dyan, maglampungan kayo lahat. Tingnan natin. Pero mga kababayan, hindi tatanggapin yan ng Comelec at Smartmatic. Takot lang nila. Ito pa, hinahamon ko sila. Kasuhan niyo ako kung hindi totoo ang sinasabi ko. Pero hindi rin nila gagawin yun, mga kababayan. Dahil alam nila may pinagbabasihan ako sa lahat ng sinasabi ko. At ang hindi nila alam kung anong pinagbasihan ko, baka bumulagta sila. Ito nga, sinabi ko sa inyo, ang eleksyon binibenta talaga. Sino bang magpapatunay dyan? Ako mismo. Regional director sa amin, 5 beses akong kinulit. Nagbibenta ng eleksyon. Pinuntahan ko dito sa Manila. Diyan sa Fort Bonifacio, yung Starbucks diyan sa 32nd Street yata. Basta ang alam ko, 2 palapag yun eh. Nasa baba kami. Kasama ko yung pulis kong escort dati. At si Richard Santillan. Nagkasama kami. Pinaupo ko sila malapit kung saan kami, ako at yung go-between ng Smartmatic Comelec Syndicate. Yung sindikatong ito. Ang pinag-usapan namin magkano sa congressman at governor. At ang sabi ko sa kanya, kilala naman siguro ninyo ako kung sino ako. Kalaban ninyo ako. Tatanggapin nyo ba ang pera ko? Ang sabi po sa akin ng go-between nila, give me 1 week, bigyan nyo ako ng 1 linggo, kukontakin ka namin kung okay. Ang lingwahe na ginamit namin ay waray. Dahil yung abogado na yon ay galing din sa Samar. Malapit siya kay Sixto Brillantes. So naniwala ako na may alam siya. Kasi chairman si Sixto Brillantes at that time. After 1 week, hindi na po tumawag. Siyempre, alam nila, bibitagin ko lang sila. So, hindi kami aabot sa puntong iyon kung hindi sila seryoso. Hindi pa siguro nila alam kung sino ang harap sa kanila. That's why hinarap nila ako. Pero nung nakita nila ako, si Glenchong yan, baka bibitagin lang tayo. So, ito, shinare ko po sa inyo lahat, mga kababayan. Dahil ako, in my own self, sigurado ako sa mga pinagsasabi ko. Kapag sinabi kong dinadaya ang ating eleksyon, dinadaya yan. At kapag sinabi kong pinagbibenta ang mga posisyon sa ating gobyerno, elective positions, binibenta yan. Kaya, hindi yan sila. Kahit ano pang hamon ko rito, puputok na yung ugat ko sa leeg, sa kakasigaw, hindi yan tatanggapin nila. Takot lang nila. So, mga kababayan, I will continue to pound on this syndicate. Patuloy ko po itong dudurugin sa inyong harapan. Hindi lang ito ngayon, pag-aralan ko pa yung iba pang technical aspect ng kanilang presentation ni Casquejo at ipapakita ko po iyon sa inyo. Ito yung financial aspect lang po muna na malaki ang mawawala sa atin, especially sa panahon po ng COVID. Nangangailangan po ating mga kababayan ng pera, ng sahod. Huwag po nating ibigay sa Smartmatic. Ibigay po natin sa ating mga guro at sa ating mga kasapi ng Board of Elections. Sa ating ekonomiya lang iikot ang pera at mabilis ang paglago ng ating ekonomiya. So, alam nyo mga kababayan, kahit ilang beses ko pang hahamunin itong sindikatong Comelec at Cheater Killer Smartmatic, hindi nila ako kakasuhan at hindi sila haharap sa isang public debate. Dahil alam nila, I have 10 years worth of experience and materials and information, hindi lang dito out in the field na hindi ko pinalabas because I'm preparing for that day na maging desperado sila. Pero hindi ko po in-expect na aabot po sa punto ng dahas at pagpatay. At yun nga po, pinatay po, tinorture, pinahirapan, pinatay si Richard Santillan, ang aking kinakapatid. Dahil gusto nila akong saktan, gusto nila akong takutin, they want to crush me, they want to destroy my spirit. But then, hindi nila alam my Diyos. Probably God has given me so much inner strength that I can survive, and I survive. So, ginamit nila ang mga pulis para hindi ako umalma at wala akong chance na lumaban.
Pero po mga kababayan, sa inyong tulong, nagawa po natin ito. Marami pong salamat sa inyo nung panahon na nag 1 million candle rally tayo sa Quirino Grandstand for Richard Santillan sa kanyang ika-14 na pong araw ng pagkamatay. Nakita po nila yun. And now, patuloy tayong lalaban sa kanila. Ito, bilang panghuli, address ko naman po ito dyan sa mga konsentidor sa Police Regional Office 4A. Hiningi ko po kay Colonel Depositar ang record po ng kaso ni Richard Santillan. Ebidensya po ang pinag-uusapan natin dito, Colonel Depositar. 3 beses ko na pong hiningi ito sa inyo, pero ayaw nyo talagang ibigay. Kayo dyan talaga sa Police Regional Office 4A, Calabarzon. Diba? Sabi ko, yung pagpatay kay Prosecutor Sinados, dyan kayo magsimula, mag-inquire sa Laguna, sa teritoryo ni Pitalio, Colonel Pitalio, ang provincial director dyan. Kasi dyan galing ang mga mamamatay tao na tumambang kay Prosecutor Sinados. Yung prosecutor din, na nakabangga ng mga pulis na pinatay din in broad daylight. Sharpshooter ang pumatay nito. So kayo dyan sa Pro 4A, alam niyo kung sino sharpshooter? Sharpshooter ang pumatay kay prosecutor. Siya lang ang natamaan. Yung kasama niya hindi na natamaan dahil sharpshooter ang pumatay. Galing din dyan. Kasi Rizal yun eh. Tapos ito ngayon, kay Richard Santillan, Rizal din. So nandyan talaga, pasensya na. Ang pinakamarami sigurong tiwaling pulis ay nasa Pro 4A. Police Regional Office 4A, Calabarzon. Nandyan ang pinakamarami. Yung 17 na pumatay kay Richard na hindi pa sumuko, yung isa na tigok na, yung 2 sumurrender, nandyan din nagtatago. At hindi isusurrender ng pulis yan. So patunay yan sa inyo mga kababayan na itong mga tiwaling pulis, mga sindikato itong nasa loob mismo ng Philippine National Police at pinagsiswelduhan ng taong bayan. But one day, mababago din yan. Kailangan po nating magtulungan. Kaya ikaw, Depositar, Colonel, ikaw yung pangsyam na Colonel na kakasuhan ko. Hindi na kita susulatan, doon na tayo sa ombudsman magkikita. Sinabi mo sa akin na hindi mo ibibigay ang mga hililing ko dahil ang constitutional right ko to access public information, the right to access public information is subject to limitations provided by law. Law ang sinabi mo. Pero anong nilagay mo dito sa sulat mo? Administrative regulations. Therefore, ang administrative regulations na sinasabi mo, Colonel Depositar, does not apply to my constitutional right because only legal limitations are provided for under the Constitution. Walang pinag-uusapan na administrative rules and regulations. So therefore, doon tayo sa ombudsman magkikita. That's the end of it for you. So mga kababayan, hanggang sa susunod po muli, sagutin po natin yung iba pang panlilinang, durugin po natin. So you might see already Spanish translation, kung may Spanish na po dyan sa ating post, we will endeavor na itong video na ito could also be made available in Spanish, Portuguese, Malaysian, and bahasa Indonesia. Kasi ito po yung market ng sindikato. Paduguin po natin ang sindikatong ito mga kababayan. Magkaisa po tayo, paduguin po natin para lumabas ang kanilang pera, pambayad sa mga politiko, sa mga opisyal na tatraidor sa bayan, pambayad sa mga kolumnista, sa mga news editor para pagtakpan ang katotohanan. Palabasin po natin ang kanilang pera at pagdating sa panahon na babawi sila sa kontrata, haharangin natin sila para hindi na po sila makabawi. That's the only way. Remember, this is a business. Kapag lugi ang negosyo, mawawala ang Smartmatic. Let's make it that way. Lulugiin natin sila para pakawalan nila tayo dito sa ating bansa at maging malaya tayo. Bawiin natin ang ating kinabukasan, ang ating bansa mula sa kanilang pagsakal sa atin. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa issue na ito. Marami pong salamat sa inyong mga comments at sa inyong engagement. Malaking tulong po ito ang pag-share, ang pag-comment, pag-like para mas marami pa po ang makakarinig, mas marami pa po ang makakaalam. I wish you all the best mga kababayan. God bless us all. Maraming salamat.